po yung kailangan po natin, yung anointing po ng Panginoon para maisagawa po natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos sa atin. Kasi po, it's not a natural thing to follow God. It is a supernatural thing at hindi po natin kayang gawin yan without God's anointing sa ating pong buhay. Amen? Okay, tuloy-tuloy po tayo. In Christ, I'm ready to receive God's great and faithful promises. Sige, ligid mo yung katabi. Sabi mo, ready na ako, kapatid. Ayan. Okay, praise God. Huwag mo naman sikuhin. Hallelujah. Sige, let's continue to declare. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am disciplined and devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, forgiveness, undeserved mercy, amazing grace, everlasting light, supernatural strength, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of ever-increasing favor, breakthrough, and promotion. Sige nga, banggitin mo uli sa kaliwat kanan mo yan. This is my year of ever-increasing favor, breakthrough, and promotion. Sa kabila, ganun din. This is my year of ever-increasing favor, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will positively change. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, maraming salamat because we have already passed, Lord God, 2021. It's a challenging year. And we believe, Lord God, that 2022, Panginoon, ay muli mo kami sasamahan. And that we will finish this year stronger, O God. Na kung saan ay Panginoon, ang lahat-lahat ng mga panalangin namin na hindi na nasagot ay magkakaroon po ng katugunan sa taong ito. We believing, Lord God, for a double portion of your presence, a double portion of hunger for your word, a double portion, Lord God, of your anointing, that we may follow you, Lord God, all the days of our life. Father God, once again, Lord God, gamitin mo lamang ako bilang your mouthpiece. Hayaan mo na lumabas ang iyong salita sa aking po bibig, Lord God, ng malaya, at mapagpala po ang bawat isa po sa amin na narito. We thank you, Lord God, for the presence of your Holy Spirit who guided us, O Lord, hallelujah, in the 2021, and we're believing that your Holy Spirit that is in us will continue to guide us, Lord God, into a blessed, wonderful, favorable 2022. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen, hallelujah. Sabi sa katabi mo, bago umaupo, blessed na blessed tayo ngayong taong ito. Okay, we can be seated in the presence of God. Hallelujah. Alam niyo po, ba't po palagi po natin dinedeklara, why we use our mouth? Kasi po naririnig po ng Diyos ang lahat ng ating po sinasabi. Sabi po sa Old Testament, gagawin ko ang lahat ng mga sinasabi mo. Kaya kung ikaw ay puro reklamo, masakit ang likod ko, masakit ang tuhod ko, pagod na ako sa trabaho, ubos na ang pera ko. Okay? Mangyayari sa iyo yan. Amen? Kaya sabi mo sa kanila mo, kaya ikaw, ingat-ingat ka ng mga sinasabi mo. Okay, baka mangyari sa iyo yan. Okay? Praise God. Alam niyo po, 2022 is the year of double portion. Okay? Bakit po? Kasi po, napakaraming to, hindi po ba? Ba't hindi pa po natin samantalahin sa na every time na makikita natin, this is my year of double portion, di ba? Yung makikita mo yung kalit, this is my year of double portion.
Hi, this is my year of double portion. Amen? Hindi double portion ng pagkain, ha? Okay. Amen? Magbawas na po tayo sa pagkain. Ibig sabihin, double portion na kung saan tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya. A double portion of our faith, a double portion of our commitment, a double portion of our service unto the Lord. Tayo po yung nagsisilbi sa ating po mga employer, meron kang sweldo. Tama po? Sa Panginoon, pag ikaw ay nagsilbi sa Kanya, mas higit pa sa sweldo ang matatanggap mo. Amen? Bakit? Sa Diyos po nagbumula ang kapayapaan, sa Diyos po nagsisimula ang ating pong kalakasan, sa Diyos po nagsisimula ang ating pong promotion. Amen? Kaya po niyang hipuin ang kahit na po sinong tao para ikaw ay Kanya pong bigyan ng pabor. Amen? Kaya let's continue to believe that this year will be a year of double portion. Alam niyo po, the Bible has something to say about double portion. Okay? Simulan po natin sa buhay po ni, sa Isaiah 61 verse 7, sabi dito, instead of your shame, you will receive a double portion. Sige, sabi mo sa kakilala mo, akin yung double portion na yan. Okay? Okay? And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. Ano po ba yung disgrace? Ibig sabihin, disgrace yung kahihiyan. Kung sino man po yung mga nagpahiya sa'yo nung mga nakalipas na taon, patawarin mo na sila. Okay? Papalitan ng Panginoon niya ng higit na kagalakan. Okay? At higit sa lahat, yung kanyang mga pangako, when you read the word inheritance, hindi yung pagka namatay ka na. Okay? 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 Actually po, ang ating pong Panginoon ay namatay para po sa atin because for us to receive an inheritance of eternal life. Siya po yung namatay, siya po ang lahat mo napapako sa krus ay sinusumpa that you may receive the inheritance of blessing. Siya po ay nasugatan sa ating pong mga kasalanan that you may receive an inheritance of healing. Okay, hindi lamang po healing ng ating pong mga sakit, ng ating pong mga katikati, healing din po ng ating pong mga puso. Yung mga broken-hearted dyan. Okay? Hallelujah. Kalimutan mo na, okay? Yung minahal mo, pero hindi ka minahal. Kalimutan mo na siya. Okay? Praise God. Hindi mo ba? So, ano man ang kahihiyan, dinanas mo, kalimutan mo na because God is doing a new thing in your life. Okay? He will give a double portion, portion of favor sa lahat ng iyong mga trouble. Okay? Kaya po, sabi dito, instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance and so you will inherit a double portion in your land. Hindi po kalangitan na sinasabi dito. Ibig sabihin dito, lupa. Diba? Habang ikaw ay nabubuhay. Okay? Meron kang double portion. Okay? Sabi dito, in your land and everlasting joy will be yours. Ano po ibig sabihin ng double portion in your land? Alam niyo po, nagtatanim po ang mga Israelita during those time. At ang ine-expect mo lang doon, syempre, kung nagtanim ka ng isa lang ang tutubo. Di po ba? Pero sabi dito ay double portion yung kanila pong ani. Kaya tayo po, let's continue to sow our life into the, patuloy po nating itanim ang ating pong buhay sa gawain ng Panginoon. Patuloy po nating itanim ang ating pong pananampalataya. Patuloy po nating itanim ang lahat po ng pagpapala ng Panginoon sa atin para makapagpala pa po sa iba. And I believe, hallelujah, bago po matapos ang taong ito, magkakaroon ng double portion ang savings mo. Okay? Amen. Sige po, lakbakan si Lord. Hallelujah, excited po ako sa taong ito, amen, dahil alam ko na marami pong gagawin ang Panginoon nakakaiba this year 2022. And then ano po matututunan natin sa double portion, but he shall acknowledge the first. Sino po dito yung mga panganay? Firstborn. Okay, praise God. Sabi po, alam niyo po, pagka sinabing firstborn, sa atin po, yung firstborn, siya yung taga-bitbit ng bunso nilang anak. Di po ba? Taga-igib. Okay. Nakakawawa po yung firstborn. Lalo-lalo na po sa Burma. Sa Burma po, ang firstborn ay nakatalaga ka na para maging monk. Okay? Na kung saan, nakayapak ka, wala kang tsinelas, at bibigyan ka ng bowl na kung saan ikaw ay mamamalimos all the days of your life. Yun po yung firstborn sa kanila. Pero dito, iba ang firstborn na sinasabi po ng ating Panginoon. Sabi dito, you shall acknowledge the firstborn, the son of the unloved, by giving him a double portion of all that he has. For he is the firstfruit of his strength, the right of the firstborn is his. Amen. So I declare sa mga panganay, taas po ang kamay. So I declare that a double portion of blessing be upon you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige pala pa na si Lord. Okay.
Kaya yung mga panganay, talagang angkinin po natin sa ating pong Panginoon po yan. Na, Panginoon, I need a double portion of your inheritance upon my life. Amen? Okay. And then, ano po, and then sa kay si Hana, si Hana po, siya po ay asawa po ni Elkanah. During those times, dalawa po yung asawa po ni Elkanah, si Hana at saka yung isa ay, nakalimutan ko po yung name po niya. Meron pong anak yung isa pong asawa ni Elkanah, pero si Hana ay siya po ay wala po siyang anak. Baog po at napakalaki pong kahihiyan during those times na wala kang anak. Okay? Isa pong malaking kagalakan sa mga babae na meron po silang anak. Sabi, kaya po siya po ay nagpunta po sa temple. Every year nagpupunta po sila sa temple para mag-offer po ng kanila pong mga sacrifices. So it's the same thing. Ano pong matututunan po natin dito? We should always give our offering, our sacrifices unto God. Okay? Dahil siya yung unang nagsakripisyo para sa vow sa po sa atin. Sabi doon ba, to Hannah, he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb. Amen. Sino po dito yung naniniwala ng ating pong Diyos is a great lover? Amen. Hallelujah. Kung tayo po, maniniwala ka ba na love ka ni Lord? Sister Seth? Amen. Praise God. So maniwala ka na pagkamahal ka ni Lord ay tatanggap ka ng double portion. Dahil kung ang tao nakapagbibigay ng double portion, si Lord pa kaya? Di po ba? Let's continue to believe. Ay, love na love ako ni Lord. Siguro makakatanggap ako na sa Kanya ng double portion ng blessings. Amen? Hallelujah. And then He will hold no good things to those whom He love. Hindi po siya nagtatabi, hindi po siya nagkukuripot, hindi po siya nagsusubi sa Kanya po. At ito po ay talagang all out po ang ating buong Panginoon sa mga minamahal niya. Amen? Kaya ikaw, minamahal ka ng Panginoon, He will give you His full love. Naibigay po nga po niya yung Kanya pong sarili pong anak. Yung the fullness of His love sa bawat sa puso atin. Ano pa ba naman ang hindi bibigay sa iyo ni Lord? Amen? Kaya dapat po ay tayo lamang po ay patuloy na maniwala sa lahat-lahat ng Kanyang mga pangako. At si Hannah, sino po ba si Hannah? Si Hannah po is a great worshiper. He is a true worshiper. Hindi po siya nalilate sa service. Okay, tahimik na dito. Okay. He's a true worshiper. Ibig sabihin, talaga pong nagpupuri siya, all out po siya, talagang very, very focused po siya sa kanya pong pagpupuri sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya, this year, make this a better one. Okay? Let us become a true worshiper. Na kung saan, kung wala ka naman rin lang trabaho, di magmadali ka na. Di ba? Kung alam mo na late ka na, tumakbo ka na. Okay, para abutan mo yung service sa simula ng pagpupuri. Gusto mo ba ang blessing mo, pira-piraso? Yung kulang? Di ba ba? Susweldo ka nga, di ba? Pag hoy, kulang ito, sir. Di ba? Reklamo ka na. Di ba ba? Kulang din naman yung oras na ginawa mo. So it's the same thing with us. Dapat ibigay na po natin ng todo-todo. Okay? Kaya, Panginoon, bakit ganito lang ang blessing ko? Bakit ang dalang mong mag-church? Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, magbabago na talaga ako. Aagahan ko na ang pagpunta sa church palagi. Okay, wala na akong kausap. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga that we should always be fervent in our prayer. Patuloy na nananalangin. Patuloy po tayo lumalapit po sa Panginoon. Kung meron, sino po dito yung hindi pa marami pa kayong mga panalangin hindi nasasagot? Ang sikreto po mga kapatid is true worship. Totoong pagsamba sa Panginoon at patuloy na pananalangin. Okay? It's very, very important na tayo po ay patuloy na manalangin sa ating pong Panginoon. At because He is an answering God, He answers prayer. Kaya lang po, ang nais ng Panginoon, tayo po yung patuloy na maging persistent. Alam niyo po ba yung word na push? Sabi niya, pray until supernatural happens. Okay? Manalangin ka hanggang sa mangyari lahat ng mga pinapanalangin mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, magpupush na ako sa pananalangin, kapatid. Okay, praise God. And then, sa buhay po ni Job, sabi dito, and the Lord restored the fortunes of Job. Alam niyo po, si Job po, isa po siya sa pinakamayaman na nakasulat po sa Bible. Napakarami po niyang mga negosyo, pero sometimes dumating po siya sa time ng testing
na kung saan ang kanya pong mga ari-arian, ang kanya pong mga negosyo, kanya pong mga anak ay nawala lahat sa loob lamang ng isang gabi. Okay? Kaya napakasakit. Ano po, si Job is napakabait po niyang tao pero dumating po siya sa time ng testing. Pero tandaan mo kapatid, testing lang yun. Okay? Kaya kung meron ka mga pinagdadaanan, testing lang yan. Okay? Hindi yan magtatagal. Matatapos din yan. Okay? Amen? Sabi nito, the Lord restored the fortunes of Job. Kaya kung ano man yung nawala sa iyo 2021, huwag mo nang iyakan. Okay? Dapat ikaw ngayon ay magalak. Amen? Dahil kung ano ang nawala sa iyo, ibabalik ng Panginoon sa iyo ng mas sigit pa sa inaasahan mo. Amen? Sabi dito, ano po ang ginawa po niya? Sabi dito, when he had prayed for his friends. Alam niyo po, yung mga kaibigan po niya, ay kaibigan din po mga pasaway. Okay? Baka naman meron ka nagawang pagkakamali. Kaya ganyan, tuloy-tuloy ang salot sa buhay mo. Di ba? So, talaga pong, minsan po, may mga kaibigan po ba kayong ganyan? Kala mo kaibigan mo. Pero minsan parang nawawalan ka ng faith kung saan ka dinadala. Instead na mag-church ka na, huwag ka na mag-church. Okay, huwag po kayo sumama sa mga kaibigan ganyan. Okay? Praise God. Ang tunay na kaibigan ay dadaling ka palagi sa maayos. Okay? Hindi yung dadaling ka sa masama. Pagka meron kang kaibigan ganyan, baka ibang kaibigan nun. Di ba? Amen? Madamay ka pa. Amen? Okay, sabi dito, and when he had prayed for his friends. Kaya tayo po mga kapatid, may mga kaibigan man tayo na hindi po palagi po sang-ayon sa atin, na minsan kumukontra po sa atin. Ano pong sikreto po palagi? Kontra hindi sila, awayin mo sila. Ang sikreto po ay ipanalangin mo sila. Okay? Kaya napakahalaga po ng prayer sa ating pong buhay. Kaya this month is a special month. Bakit po? Kasi po 2 linggo po tayong may prayer and fasting. Okay? At wag po tayong, kung may time ka rin lang, mag-spend ka ng time, mag-hope po tayo. Let's pray together. Para yung taon po natin ay talagang maging maayos kesa po noong nakaraang taon. Okay? Kaya po, tanongin mo nga yung katabi mo, as a person, tanongin mo yung katabi mo, sabihin mo, talagang gusto mo ba ng double portion? Okay, hallelujah. Sabihin ko sa iyo ang sikreto. Sabihin sa kanya, sabihin ko sa iyo ang sikreto. Okay? Ngayon, sasabihin ko sa iyo, ipag-pray mo ako palagi. Hindi po ba? Hindi po ba? Kasi katabi mo yan, kasi kaibigan mo. Tama po? At ang sikreto para maibalik yung mga bagay na nawala sa iyo ay ipanalangin mo ang mga kaibigan mo. Okay? And the Lord, at ang resulta po, ano po naging result? And the Lord gave Job twice as much as he had before. Amen. Hallelujah. Kaya I declare na kung tutulungan mo, kung talagang ipapanalangin mo ng totohanan ng mga kaibigan mo, whatever that you have lost, God will give it to you double. Amen. Hallelujah. Sige, ligligin mo yung katabi mo, sabihin mo, matatanggap ko yan in Jesus' name. Okay. Then balik po tayo. Ano po? Sabi po about the double portion na hiniling po ni Elisha kay Elijah. Sabi dito, when they had crossed, Elijah said to Elisha. Alam niyo po si Elisha, siya po ay disciple po ni Elijah. Negosyante po si Elisha. Actually, siya po ay meron po siyang mga baka, mga oxen na kung saan siya ay nagsasaka. Pero ang tinawag po siya ng Panginoon, ibinenta niya po lahat ng kanya pong mga baka at sumunod na lamang po siya kay Elisha, magsilbi to become a servant of Elisha. Na kung saan punta si Elisha, ay kasunod siya. Pero nung nararamdaman ni Elijah na siya ay kukunin na ng Panginoon, ay tinanong siya, sabi niya, when they had crossed, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you. Ano ba talaga ang gusto mo? So this year, tinatanong ka ng Panginoon, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Di ba yan po yung ating pong unang question in setting goals. Ano mo talaga ang gusto mo? Di ba? Tanda-tanda mo na, hindi mo pa rin alam kung ano talaga ang gusto mo. Di ba? So, God is asking you today,
what do you want in life? Amen? Mabuti naman, nag-iisip na kayo ngayon. Okay. Hindi mo ba? It's the same thing. Ask what I shall do for you. Alam mo ba, ang ating po Panginoon, nung meron po siyang makita, nandito po siya sa lupa, meron po siyang nakitang bulag. Hindi mo ba? Sabi niya sa bulag, ano ba yung tinanong niya? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Although nung nakita ng Panginoon na bulag yun. Di po ba? Pero tinanong niya pa rin, di po ba? Gusto ko magsasalita lang, obvious ba, Lord, kinakailangan ko makakita? Hindi po ba? Kasi po, yung bulag ay namamalimos. Tama po? Nangihingi po siya ng limos. So, nais malaman ng Panginoon kung ano talaga ang gusto niya. Baka naman gusto mo lang pera. Di ba? Alam niyo po, mas maganda pong hiringi sa Panginoon, Lord, give me a clear vision. Bigyan mo ko, Panginoon, ng malinaw na pananaw sa aking pong buhay. Para hindi ka madapa, hindi ka ma-stumble, hindi ka na mapaglalangan, hindi ka na madaya, hindi ka na maloko, hindi ka na mautangan, hindi ka na mabayaran. Hindi mo ba? Give me, Lord, a clear vision. Okay? Hindi na puro pera, Lord. Pera, Lord. Kailangan ko ng pera na. Okay? Manalangin ka naman noong talagang kung saan ay hindi pera lang. Okay? Praise God. Kaya po sabi dito, when they had crossed, and we must be very grateful because we have already crossed from death to life. We have already crossed from 2021 to 2022. Amen. Alam niyo po, marami pong mga tao, milyong tao po hindi po nakaabot sa 2022. So, yun pa lamang pong nag-celebrate po tayo dito. Narito ko ngayon is a time of celebration and rejoicing. Amen? Sige nga, ligligin mo ulit katabi mo, sabihin mo, mabuti nila nakalagpas tayo. Okay? Amen? Hallelujah. Ask, and what shall I do for you? And then, balikan po natin yung ating pong goal settings. Ano ba talaga yung gusto ko sa aking pong buhay? Spirituality, sa aking emotional. Ako ba ay matampuhin pa rin? Ako ba ay marami pa rin hindi napapatawad? Ako ba ay marami pa rin hinanakit sa aking pong buhay? Anong gusto mo ipag-pray sa kalusugan mo? Di ba? Gusto ko maging sexy akong muli. Okay? Okay? Amen? Gusto ko na maging mas maganda ako ngayon. Yung aking biniling papaya cream na matagal na naroon na inaalikabok na, gagamitin ko na. Okay? Amen? So, let's physically and then, ano pa po, financially. Okay? Alam mo naman na nakakalungkot yung ending ng book na binasa mo. Di ba? Ay, alam niyo ba yung istorya na yun? Okay, kwento ko ulit. Ano po? Anyway, uso naman ngayon na magpaulit-ulit, double portion. Okay. Okay, alam niyo po, meron pong mag-asawa, sabi niya sa kanyang asawang lalaki, sabi niya, Honey, anong ginagawa mo? Di ba? Alam niyo po yung mga babae, mahilig na magtanong ng, pumunta ka ng toilet, tatanungin ka, anong gagawin mo? Hindi mo ba? Nasa kwarto ka, anong gagawin mo? Hindi mo ba? Minsan po, ano sila matanong. Okay? At sabi naman ng lalaki ay, nagbabasa ako ng libro. Okay? Akala nung babae, Bible yung kanyang binabasa. Pero sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi niya. At sabi niya, umiiyak ako kasi malungkot yung huling pahina ng aklat. Okay? At sabi niya, ano ba yan binabasa mo? Binabasa ko yung bank book ko. Okay? Dahil wala akong savings. Amen? Hallelujah. And I declare na this year, hindi ka malulungkot pag binasa mo yung bank book mo. Amen? Na makikita mo, maraming natira, maraming sobra dahil ako'y nanampalataya, dahil ako'y nagplano. At ako ay magagalak, amen, sa taong ito at hindi na palaging zero balance ang bank book ko. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari sa akin yan. Okay, praise God. Hindi po ba nakakalungkot? Hindi po ba? Ilang taong ka na nagwo-work sa Macau? 5 years, 10 years, 15 years. Amen? Zero pa din. Amen? Kung gusto po natin magkaroon ng pagbabago, kinakailangan ikaw ay magbago. Okay, so magsubi po tayo, magtabi po tayo. Okay, mag-save po tayo. Okay po, and then sabi dito ni Elisha, and what shall I do for you before I am taken from you? And Elisha said, please, let there be a double portion of your spirit on me.
Ang ibig po sabihin ninyo na double portion of your anointing. Yung magawa po natin, ano po ba pagka sinabi pong anointing? Anointing po is something that we cannot do on our own. Yung hindi po natin magagawa sa sarili po nating kalakas, sa sarili po nating karunungan, sa sarili po nating mga experiences at mga pag-aaral. Kaya we always pray for our anointing. Sa ating pong deklarasyon, hindi po ba, I'm alive, anointed. Ba't sinasabi doon? Alive. Buhay naman talaga ako. We are not only alive physically, but we are alive spiritually. Because this body of us, mawawala po ito eh. Di po ba? Bisa nararamdaman, kumukulubot na yung aking mga dali. Di po ba? Pero yung atin pong spirit, it will remain alive forever in eternity. Okay? And then we always declare that we are anointed. So napakahalaga po that this year we pray for anointing. Kaya po pinaalala sa akin ni Sister Estela, last time nagkaroon po na ng anointing of oil. Anointing of oil, there's nothing magical about it. It's only a symbol. Symbolically po, we'll be praying for one another. We're believing that this anointing of oil, na kung saan ay ang ating banal na santong espiritu ay talagang it will be in us, na talagang susundin po natin siya. Napatuloy po natin siya maalala sa bawat araw ng ating pong buhay. Okay? So, praise God. So, last year, kung ikaw ay punong-puno ng reklamo, tanggalin mo na yan. Ang daming kwarto. Puro check out. Magpapamilya pa. Para silang nasa loob ng basurahan. Hindi po ba? Tama po. Tapos yung binigay na helper ko, tamad-tamad naman. Tama po? So, tigil po natin yung ating pong mga reklamo sa trabaho. Palagi sasabi, hirap ng buhay. Lalong hihirap, kapatid. Patuloy mong pagsasabi ng mahirap ang buhay. Kulang ang sweldo. Lalong ko akong kukulangin. Amen? Sa patuloy mong pagdedeclare ng mga bagay na yan. Kaya baguhin mo na yung dialogue mo, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, maraming salamat sa trabaho. Panginoon, maraming salamat sa kalakasan dahil nagkagampanan ko ito kahit na medyo marami. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa sweldo. Although na ito ay konti, pero ito ay sapat at higit pa sa lahat ng aking mga pangangailangan. Amen? Hallelujah! Tapusin na po natin yung ating pong reklamo. Iwanan na po natin yung 2021 na reklamo. Okay? Punuin natin ang taong ito ng punong-puno ng pasasalamat sa ating po Panginoon. And then Elijah said, please let there be a double portion of your spirit or anointing in me. Okay? Alam niyo po, hindi ka tinawag ng Panginoon para maging kaawa-awa. Kaya ikaw ay tinawag ng Panginoon para ikaw ay maging pagpapala. Okay? At para po mangyari ang mga bagay na yun, we need the anointing coming from God. Para po tayo ay mas lalo pang magamit ng Panginoon, para po tayo ay mas lalo po pong mapagpala at maging pagpapala sa marami pa pong mga tao. Alam niyo po, without the anointing of God, wala na po. Matagal na po siguro ako nag-quit. Hindi po madali. But with God's anointing, dahil po sa Kanya pong kakayanan, na Kanya pong patuloy na ibinibigay sa atin, even yung mga musicians po natin, yung mga dancers po natin, di po ba mahirap magagaganyan na? Tama? At hindi lamang po sila dito nagpa-practice, matagal na po tayo nag-quit. Matagal na rin po tayong hindi po nag-church without God's anointing in our life. Kaya this year, we pray for a double portion of God's anointing to be upon our life. Para magampanan po natin. Hindi po ba, minsan, makakapagod naman mag-church. Hindi po ba, minsan pumapasok sa isip ninyo yun? Haba na nga ng oras, mag-church pa. Tama? Hindi, pag nag-church ka, may giving pa. Tama po. Wala na akong kausap. Di ba? It's the reality of life. Bakit? Kasi po nakakasingit ang kaaway. Nakakasingit ng bulong. Hindi po ba? Ay, pagod ka na. Paypayan ka pa niyan, tulog ka na. Hindi po ba? Nakasingit ang kaaway. Kaya napakahalaga po that we should be praying for a double portion of God's anointing in our life. Amen? Alam niyo po, intro pa lang po yun. Ito po yung title. Alam niyo po yung title po natin pag-uusapan is the anointing. Ano po ba ibig sabihin na anointing? You are set apart. Alam niyo po,
itinabi na po tayo ng ating po Panginoon. We have already crossed over from darkness into light. Manatili ka na doon. Hindi po ba? From being a non-worshipper to a worshipper. From being a non-prayerful person to a prayerful person. From being cursed to becoming blessed. Amen. It's a privilege to become a Christian, mga kapatid. It's a privilege to serve God. It's a privilege to worship Him. Hanggat hindi pumapasok sa isipan mo yan, sa puso mo yan, na isang pribilehyo yan, ay patuloy ka pa rin magpapabago-bago ng desisyon mo sa iyong buhay. Pero pagka natutunan mo yan, isang bagay yan na isa palang malaking pribileyo na sumamba sa Lord, na palaging makasama ang kanyang presensya, magkakaroon ng matinding pagbabago ang buhay mo. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, magbabago na tayo. Amen. Okay? So, what is anointing? Anointing possesses a deeper significance, including that of being singled out by God for special favor or responsibilities. Tinawag ka ng Panginoon, hindi para bigyan ka ng comfort, para bigyan ka ng responsibilidad. With power comes responsibilities. Sa Spider-Man, di po ba? Pagka binigyan ka ng power, binigyan ka ng anointing, there comes responsibility. Kaya po ang Diyos, ang tinatawag po niya, yung pong mga bising tao. Di ba siya tumatawag ng mga tamad? Di ba? Tataka ka, bakit gano'n? 14 hours, 12 hours na ako nagtatrabaho. Pagod na nga ako sa trabaho. Bakit pa ako tinawag, Panginoon? Para mag-IT. Bakit pa ako tinawag, Panginoon? Para maging dancer, maging singer. Amen? Because God called busy people. Kasi mas magagamit niya yung mga bising mga tao. Amen? Because pwede silang bigyan ng mga responsibilidad pa. Si Sister Estela, napaka-busy po niyan. Okay? Pero tinatanggihan niya po yung kanya pong mga tutorial. During the time nagsimula pa lang po kami, tutorial po niya. Someone is paying her about 300 to 500 an hour. Pero hindi niya po inaano yung kasi po yun, kasi natutunan niya, mas malaking pribileyo ang magsilbi sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya dapat sabihin mo sa katabi mo, dapat may natututunan ka ngayon, ha? Okay, praise God. And then anointing, ano po ba yung anointing? Anointing is to rub with oil. Okay? Kaya po nagkakaroon po ng anointing during that time. Ang mga pare, they are rubbed with oil. Minsan binubuhusan. And then, ang mga hari, bago po siya mag-serve as a king, siya po ay, he is anointed. Ina-anoint din po siya para po maging maayos ang kanya pong pamumuno. Okay? At ang anointing, ang oil, ginagamit din po yan sa pagpapaganda during that time. Hindi pa naman po uso yung mga tweezer, di ba? Yung mga pagpapaano ng mga pilikmata. Okay, ng mga pamahid sa mukha. Okay. Hindi pa po uso yun during that time. Ang kanila lamang pong pagpapaganda ay ang oil. Okay? Yun po yung ginagamit po sa kanila pong buhok. Yan din po yung gamit ko nung bata po ako. Baby oil. Okay? Hindi ko po alam kung yun ang naging dahilan, kaya nawala po silang lahat. Okay? So, yun po yung gamit sa pagpapaganda sa grooming. At ang oil ay ginagamit din po as healing. There are some healing oil. Kahit po ngayon, there are some healing oil. Ano po? And then ang anointing din po is a part of empowerment. When we are anointed, we are empowered. Okay? Nagkakaroon po tayo ng kalakasan para magsilbi sa ating Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng kalakasan para mapaglabanan ang mga tukso. Nagkakaroon po tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan po natin ang gawa ng kaaway sa ating po mga buhay. Kaya it's very, very important for us to be anointed this year. Amen? Hallelujah. And then, sabi ni Haring David, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. And then, anointing brings honor. It also brings success over and above and beyond measure. Sabi dito, my cup overflows. Sino po dito yung gusto nyo nag-uumapaw ang pagpapala ninyo ngayong taong ito? Amen? Hallelujah. So we really, sige po, palakpakan na si Lord. So we really need God's anointing in our life. Okay? Kaya kung meron ka mga kaaway, okay, wag mo nang awayin. Hayaan mo na si Lord ang gumanti sa kanila. Okay? Hallelujah. At bakit po? Kasi po, hindi mo naman battle yun eh.
Di ba? Pagka inaway ka, si Lord ang magiging kaaway nila. At sila ay mamamatay-matay sa inggit sa iyo. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya, I will prepare a table before you in the presence of your enemies. Makikita ng Panginoon kung paano kanya ipinagpapala. Sabi nga ni Frank Sinatra, the greatest revenge is massive success. Ibig sabihin, mag-focus ka lang sa buhay mo. Na magtagumpay ka in all areas ng iyong buhay. Spiritually, physically, financially. Amen? Hallelujah. Tayaan mo na mamatay sa inggit yung mga kaaway mo. Okay? Okay? Sabi dito yung anoint my head with oil and my cup overflows. Alam niyo po ba, ang mga shepherd, ang mga pastol, ang kanila pong ginagawa sa mga tupa ay pinapahiram po nila ng langis. Kasi po ang kaaway po ng mga tupa, isa pa po sa mga kaaway ng tupa ay ang mga insekto. Pumapasok yun sa tenga, pumapasok yun sa ilong po nila. Yun po yung kaaway po ng mga tupa. Okay? Kaya yung mga kaaway mo, pagka ikaw ay anointed, sila lamang po ay para pong mga insekto. Okay? Naririnig mo yung kanilang ngakungang, pero hindi ka nila kayang saktan. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya kailangan po natin ng anointing ng Panginoon sa ating pong buhay. At ang ating pong Panginoong sa Kristo is the same thing with Him. He needs the anointing coming from God. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Anointing gives us the Holy Spirit and empowerment. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So when you are anointed, hindi ka na po pwedeng paglaruan ng kaaway. Hindi ka na po pwedeng paglaruan ng demonyo, hindi po ba? Sabi po he is just like a roaring lion. Yun po yung pagkakaliwanag po ng isa pong disipulo ng Panginoon. Ingay lang siya ng ingay. Para din pong insekto, hindi po ba? Ingay. Sabi na, bubuyog daw yun. Insekto. Okay? Pero hindi ka nila kayang saktan. So, ano pa po yung nagagawa po ng anointing sa ating pong buhay? You are empowered to do good. Di ba? Nakagawa ka na ng mabuti. Di ba? Dati, ang mabuti lang ginagawa mo, di ba? Para sa sarili mo. Pero ngayon, nag-iba na ng mindset mo. Ba? May nabibless na akong mga bata. Di ba? Meron ng dating walang tsinelas, ngayon may tsinelas na sila. Di ba? Kasama ka doon. Di ba? Yung mga nasa lanta, just imagine, kahit po malayo po tayo, nakakapag-donate po tayo. We are the only independent church na kung saan ay nakakagawa ng ganito. And that only happens, why? Because of you. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Amen? So huwag po tayo mananawa ng paggawa po ng mabuti because in due time, you will reap if you will faint not. Ikaw ay aani kung ikaw ay hindi mapapagod. Okay? Kaya sabihin sa mo, bawal mapagod sa ABCF. Okay? Praise God. And then we have empowerment to heal those who are sick and broken-hearted. Alam mo, nakakatuwa po dahil maraming po mga balita, maraming po mga gumaling sa ating po mga pinanalangin. Diba? Hindi naman po tayo nagpapagaling eh. Tayo lamang po ay ginagamit ng Panginoon para ipanalangin po sila. Tama po? So we must be very thankful. And then, yung mga bagay na natutunan mo sa Panginoon. One day, di po ba, yung dati broken-hearted ka. Okay? Dahil sinare mo yung testimony niya, yung mga broken-hearted na katulad mo, na nagmahal pero hindi na rin minahal. Okay? Ay, mabibigyan mo ng magandang payo. Okay. Praise God. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, sorry po Okay. Praise God. And then, we are empowered. Hindi po ba? To do good and healing and those who are oppressed by the devil. So, we need God's anointing. We need God's word. We need God's presence. We need God, the Holy Spirit, para magawa po natin yung mga bagay na pinagagawa niya po sa atin. Kasi sa sarili mo lang kakayanan, gagawin mo yung spiritual. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Baka February pa lang. Wala na, give up ka na. Panginoon, I quit. Di ba? Kasi kinakaya mo yung mga bagay na nasa sarili mo lamang kakayanan. Magagawa po natin ang mga bagay nito sa kakayanan po ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Kaya po, mga kapatid, sa sandaling ito, sa mga
Ay, praise God, napahaba pala ako. Okay, sa mga sandaling ito, medyo mamadalian na lamang po natin. Ano po, I would just like to invite all the leaders to come para po mag-anoint po ng oil before our communion. Okay, praise God. So, bago